Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2551. Hindi naman sa pinipilit kita. Kaya lang hindi mo pa ako lubos na kilala. Pagkatapos mo akong makilala ng lubusan, kung willing ka pa ring sundan ako, ihahatid na kita. Sabi ni Huang Feng. Kahit na ano, prinsesa pa rin si Prinsesa Qi at mayroon na siyang higit sa isang babae sa tabi niya. Matatanggap kaya ito ni Prinsesa Qi? Mula sa pananaw ni Huang Feng, ito ay napakahirap. Hindi siya isang ordinaryong babae tulad ni Ning Wushuang. Sa makatuwid, mula sa pananaw ni Huang Feng, magbabago ang isip niya pagkatapos malaman ang kanyang sitwasyon. Tungkol sa katotohanang hindi siya mula sa mundong ito, binalak ni Huang Feng na sabihin sa kanya ng dahan-dahan. Pagkatapos ng lahat, ang mundong ito ay isang mundo kung saan hindi binuo ang paghahatid ng impormasyon. Hindi man ito matanggap ni Prinsesa Qi, napakahirap para sa kanya na ipakalat ang balita. Para kay Huang Feng, hindi ito isang banta. Oo, tuwang-tuwa si Prinsesa Qi nang makita niyang hindi dumistansya si Huang Feng sa kanya. Hanggat makakasama niya si Huang Feng, papayag siya sa anumang bagay. Dinala ni Huang Feng sina Princess Qi at Xiao Huan upang humanap ng isang ina matutuluyan. Pagkatapos ng lahat, ito ang kabisera ng Wind Extinction Country at ang tanging lungsod sa Wind Extinction Country. Mayroon itong lahat ng uri ng mga pasilidad at ang mga kondisyon ay hindi masama. Hindi naging mahirap na humanap ng ina matutuluyan. Bukod dito, maraming tao mula sa Great Lu Dynasty dito. Sa makatuwid, hindi problema ang pagkakakilanlan ni Huang Feng at ng dalawa pa. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Huang Feng at ng iba pang dalawa na medyo mabigat ang kapaligiran dito. Medyo mahigpit din ang inspeksyon ng waiter. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay hindi kapos sa pera. Matapos gumastos ng kaunting pera, matagumpay silang tatlo na nananatili sa inn. Hindi agad pumasok sa kwarto ang tatlo. Sa halip, umupo sila sa bulwagan. Buong araw na silang nasa kalsada at hindi pa kumakain ng hapunan. Bagamat walang kulang sa pagkain sa storage ring ni Huang Feng, palagi silang nagmamadali. Bukod dito, madalas nilang nakakasalubong ang mga gumagala na sundalo, rebelde, at bandido. Kaya naman, hindi naging madali para sa kanila ang kumain sa kalsada. Napakabilis, mainit na pagkain ang nakahain sa mesa. Ito ay dahil ang mga tao mula sa Great Lu Dynasty ay madalas na pumupunta sa Wind Absolute Country. Bukod dito, sa mga nakapalibot na bansa, ang Wind Absolute Country ang pinakamakapangyarihan. Maraming tao mula sa mga nakapaligid na bansa ang madalas na pumupunta sa Wind Absolute Country, para bumisita man o para magnegosyo. Sa madaling salita, maraming tao ang Wind Absolute Country nitong mga taon. Ang mga inn at restaurant dito, upang matugunan ang mga bisitang ito, ay nagbigay ng iba't ibang pagkain. Hindi lamang ang pagkain mula sa Wind Absolute Country, kundi pati na rin ang ilang merienda mula sa Great Lu Dynasty at sa mga nakapaligid na bansa. Ngayon, daan-daang natalong sundalo ang pumapasok sa lungsod. Mukhang kawawa talaga. Habang kumakain si Huang Feng at ang dalawa pa, may iba pang mga bisita na nakaupo sa ibang mga mesa sa bulwagan. Ang mga taong ito ay pawang mga taong pumunta rito para magnegosyo. May mga tao mula sa Great Lu Dynasty, at mayroon ding mga tao mula sa mga nakapaligid na bansa. At ang mga taong ito na naglakbay sa malayo at malawak ay ang mga taong may pinakamaraming kaalaman sa mundo. Ang paksang pinag-uusapan nila ngayon ay halatang tungkol sa mga taunang sundalo. Ito rin ay isang pangunahing kaganapan sa lungsod na ito sa panahong ito. Kung tutuusin, hanggat ang isa ay tao sa lungsod na ito, malinaw na nararamdaman nila na medyo mabigat ang kapaligiran sa lungsod na ito. Bagamat maraming ordinaryong tao ang hindi nakatanggap ng anumang tiyak na balita, nakikita ang napakaraming taunang sundalo na pumapasok sa lungsod araw-araw, maaari nilang hulaan na may malaking nangyari. Maaaring natalo ang kanilang hukbo sa front line. Ang ganitong uri ng bagay ay sapat na upang maakit ang atensyon ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, ang hukbo ng Wind Absolute Country ay hindi pa natatalo sa isang labanan sa mahabang panahon. Noong nakaraan, kapag nakipaglaban sila sa dakilang dinastiyang Lu, sila ang laging nangunguna.
Palagi silang nanalo ng higit sa natalo. At sa ilang beses na natalo, lahat sila ay maliliit na pagkatalo. Hindi magkakaroon ng masyadong malaking kawalan. At ang sitwasyong tulad nito, kung saan nagkaroon ng napakalaking pagkatalo, ay hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Napagtanto ng lahat na may malaking nangyari. At pinatunayan din ng lalong mahigpit na seguridad sa lungsod na hindi sila nagkamali. Tungkol naman sa mga mangangalakal sa IN, malinaw na mas kilala nila ang mga ito kaysa sa mga ordinaryong tao. Hindi ko talaga akalain na matatalo din ang hukbo ng Wind Absolute Country. At saka, sobrang natalo sila. Sabi ng isang merchant na may Great Lu Dynasty accent. Ang kanyang mga salita ay tila may pahiwatig ng Schadenfreude. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Absolute Country at ang Great Lu Dynasty ay nasa digmaan ng higit sa 10 taon. Hindi maaaring maging maganda ang relasyon ng dalawang panig. Kahit na ang dalawang panig ay tumigil sa pakikipaglaban, ngunit nang makita nila ang hukbo ng Wind Absolute Country na nagdurusa, walang kakulangan sa Schadenfreude. Siyempre, alam din ng mga ngalakal na iyon na siya ay kasalukuyang nasa teritoryo ng Wind Absolute Country. Kaya nung sinabi niya ito, napakalambot ng boses niya. Iilan lang ang nakakarinig nito. Bukod dito, nagsasalita siya ng wika ng dakilang dinastiyang Lu. Iyan ay talagang trahedya, sabi ng isa pang mga ngalakal sa gilid, nabalitaan ko na 10,000 sundalo ang natalo ng ganoon. Karamihan sa kanila ay namatay o nawala. Ang mga makakatakas, ay hindi marami. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang hukbo ng Wind Absolute Country na natalo ng labis. Ang taong nasa gilid ay nagsabi, akala ko noong una ay hindi matatalo ang mga tao sa Wind Absolute Country. Ngayon ay tila hindi na sila magagapi. Siyempre hindi sila invincible. Nagpatuloy ang mga ngalakal na nagsalita noon, hindi lang iyon. Nabalitaan ko na ang kanilang First Prince at ang War God level Commander ay namatay lahat sa labanan. Ito ay sapat na para malungkot at sumakit ang ulo ng Emperor ng Wind Absolute Country. Talaga, malabo ko rin narinig ang tungkol dito dati. Totoo kaya ito? Sabi ng isa pang merchant sa gilid na puno ng gulat ang mukha. Siyempre totoo, sabi ng nauna, kahapon lang, personal kong nakita ang isang grupo ng mga sundalo ng Wind Absolute Country na bumalik. May bangkay sa karwahe ng grupo. Ang may-ari ng bangkay ay ang unang prinsipe ng Wind Absolute Country. Kung tungkol sa commander nila, mas lalo siyang miserable. Nabalitaan ko na hindi kumpleto ang bangkay. Napakalungkot ng paraan ng pagkamatay niya. Tama na, sinabi ng nasa gilid, narinig ko rin ang tungkol dito. Ang grupo ng mga sundalong iyon ay mga personal na gwardya ng unang prinsipe ng Wind Absolute Country. Ang balitang ito ay hindi dapat peke. Hindi ko talaga akalain na magiging ganoon kalakas ang rebelding hukbo ng ating dakilang dinastiyang Lu at ang mga nakamount na bandido sa labas ng daanan. Matatalo pa nila ang hukbo ng Wind Absolute Country. Ibig sabihin, ang regular na hukbo ng ating dakilang Lu Dynasty ay hindi kasing lakas ng hukbong rebelde at mga nakamount na bandido. Sabi ng isang middle-aged merchant. Narinig din ito ni na Princess Shi at Xiao Huan. Gusto talaga nilang pabulaanan, ngunit hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Dapat malaman na ang mga natalo sa labanang ito ay hindi lamang ang hukbo ng Wind Absolute Country, kundi pati na rin ang hukbo ng kanilang Great Lu Dynasty. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, ang lakas ng hukbo ng kanilang dakilang dinastiyang Lu ay talagang hindi kasing lakas ng hukbong rebelde at mga nakamount na bandido. Sa ganitong pag-iisip, agad silang nakaramdam ng kaunting pag-aalala kung mapapatahimik ng emperador ang hukbong rebelde sa bansa. 367,385 Kabanata 2552 Mga tulisan ng kabayo. Ngumisi ang mga ngalakal sa gilid at nagsabi, naniniwala ka ba na ang mga taong iyon ay mga ordinaryong bandido ng kabayo sa labas ng Great Pass? Matagal na kaming nagnenegosyo. Kami ay nasa kalsada sa labas ng Great Pass sa loob ng maraming taon. Nakakita ka na ba ng gayong makapangyarihang mga bandido ng kabayo? At saka, napakarami nila. Panipi, umiling ang iba. Si Huang Feng, na nakikinig sa gilid, ay may naisip din. Nakilahok din siya sa mga nakaraang laban. Bukod dito, kadalasan, nasa malapit siya para mag-obserba. Kaya naman, malinaw niyang naramdaman na hindi mahina ang lakas ng mga bandidong kabayong ito.
Sa pinakakaunti, hindi ito isang bagay na maihahambing ng mga sundalo ng rebeldeng hukbo. Kahit na kung ikukumpara sa opisyal na hukbo ng Wind Absolute Country, walang gaanong pagkakaiba. Bukod dito, sa panahon ng labanan, ang mga bandido ng kabayo ay gumalaw at umatras na parang isang regular na hukbo. Sa oras na iyon, nalungkot si Huang Feng na ang mga bandido ng kabayo sa labas ng Great Pass ay hindi mahina sa mga tuntunin ng disiplina ng militar. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi ganoon ang sitwasyon. So, hindi ordinaryong bandido ng kabayo ang mga iyon. Tinanong ng isang mangangalakal ang pagdududa sa puso ni Huang Feng. Siyempre hindi. Ang nagsalita kanina ay nagsabi, sa pagkakaalam ko, ang mga taong iyon ay hukbo ng mga nakapaligid na bansa. Ayaw nilang makita ang tigil putukan sa pagitan ng Wind Absolute Country at ng ating dakilang dinastiyang Lu. Sa makatuwid, gusto nilang pumunta at patayin ang prinsesa ng ating dakilang dinastiyang Lu at ang unang prinsipe ng Hangin Absolute na bansa upang sirain ang alyansa ng kasal sa pagitan ng dalawang bansa. Ang dahilan kung bakit sila ay direktang magpadala ng alyansa sa pagitan ng dalawang bansa, nabigo sila, gagantihan sila ng Wind Absolute Country at ng ating dakilang dinastiyang Lu. Gayunpaman, walang sikreto. Naniniwala ako na maraming tao sa Wind Absolute Country ang nahulaan na ang pagkakakilanlan ng mga bandidong kabayo na iyon. Nagpatuloy ang mga ngalakal, gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang lakas ng Wind Absolute Country ay lubhang nasira. Naniniwala ako na ang mga tao sa mga nakapaligid na bansa ay walang pakialam na malantad. Marahil, nakabalik na sila sa kanilang bansa at muling inayos ang kanilang hukbo. Naghahanda na sa lakayin ng Wind Absolute Country o ang ating dakilang dinastiyang Lu. Ang mga mangangalakal na ito na gumagala sa pagitan ng mga bansa ay napakaraming kaalaman. Kahit na ito ay isang confidential na bagay, makakatanggap pa rin sila ng ilang balita. Pagkatapos ng lahat, ang bansa ay nagpadala ng maraming tropa. Nararamdaman ito ng mga mangangalakal mula sa mga nakapalibot na bansa at nakikipag-usap sa isa't isa. Kakalat ang ganitong uri ng balita. Ngunit hindi alam ni Zhao Hai kung ano ang nangyayari. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. At sa ina ito, bilang karagdagan sa mga mangangalakal ng Great Lu Dynasty, mayroon ding ilang mga mangangalakal mula sa mga nakapalibot na bansa. Sa oras na ito, nakilahok din sila at nagkwento tungkol sa ilang sariling karanasan sa bansa. Maaari itong ituring na hindi direktang. Nagpapatunay na tama ang sinabi ng taong iyon. No wonder that those mounted bandits are so strong. They are not mounted bandits, but a regular army. May bam-antong hininga. Hindi dapat ganoon. Ang taong nasa tabi niya ay may pag-aalinlangan na nagsabi, mahigit isang araw o dalawa kaming nagnenegosyo sa Wind Absolute Country. Ang Crown Prince ng Wind Absolute Country na iyon ay may pambihirang lakas. Paano siya napatay ng ganoon kadali? At saka, nagbalik na ang mga personal guard niya, pero namatay na talaga siya. Bukod dito, patay na rin si Old General Mo Lei. Kailangang malaman ng isa na ito ang War God of the Wind Absolute Country. Naranasan niya ang hindi mabilang na mga labanan sa kanyang buhay. Marami pang mas mapanganib na sitwasyon kaysa rito, ngunit palagi siyang maayos. Paano siya mamamatay sa larangan ng digmaan sa pagkakataong ito? Kahit na ang mga bandidong iyon ay nilalaro ng regular na hukbo ng mga kalapit na bansa, hindi dapat ganito. Ang matandang general na si Mo Lei ay nakipaglaban sa mga nakapaligid na bansa noon. Hindi ba't pinigilan niya ang mga ito na hindi man lang nila maitaas ang kanilang mga ulo? Bakit siya biglang nahimite? Panipi, now that you mention it, you're right. This matter is really strange. Ano ang kakaiba dito? Ang mga tao ay nagkakamali, ang mga kabayo ay natitisid. Si Mo Lei ay nanalo ng hindi mabilang na mga laban sa kanyang buhay. Hindi kakaiba na siya ay nahulog sa pagkakataong ito. Hindi pa rin ako naniniwala na mamamatay siya sa larangan ng digmaan ng ganoon kadali. Ibinalik na ang mga bangkay. Kailangan nating maniwala kahit hindi tayo naniniwala. Masyadong mahiwaga ang bagay na ito. Ang mga mangangalakal na iyon ay biglang nagsimulang mag-usap. Sila ay naglalakbay sa pagitan ng mga bansa sa loob ng maraming taon. Natural, narinig na nila ang pangalan ni Mo Lei. Paanong ang gayong digmaang Diyos ay biglang mamatay sa larangan ng digmaan? Kahit na ang hukbo ng mga nakapaligid na bansa ay umatake, hindi nila siya dapat mapatay ng ganoon kadali.
Higit pa rito, maraming personal na gwardya si Mowgli sa paligid niya. Paano siya mamatay ng ganito? Sa eksena, tanging si Huang Feng at ang dalawa pa ang nakakaalam tungkol sa sitwasyon. Si Mowgli at Louisa ay hindi namatay sa kamay ng mga rebelde at bandido. Pinatay sila ni Huang Feng. Sa lakas ng mga bandido at rebeldeng iyon, hindi magiging madali para sa kanila na patayin sina Louisa at Mowgli. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit nakuha ng mga rebelde at bandido ang huling tagumpay ay dahil sa mga aksyon ni Huang Feng. Kung hindi niya pinatay sina Louisa at Mowgli, na naging sanhi ng pagkagulo ng hukbo ng Wind Absolute Country, hindi tiyak kung sino ang mananalo sa huli. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Huang Feng at ng iba pa. Hindi mahalaga sa kanila kung sino ang nanalo o natalo. Para kay Princess Chi, ang pagkawala ng Wind Extinction Country ang resulta na gusto niyang makita. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Extinction Country ay palaging pinakamalaking kaaway ng kanilang Great Lu Dynasty. Sa pagkakataong ito, nawalan sila ng 2 mahalagang tao at 10,000 tropa. Para sa kanila, ito ay tiyak na isang masakit na pagkawala. Hindi posibleng gumawa ng hakbang laban sa dakilang dinastiyang Lu sa maikling panahon. Mukhang magiging masigla ang lugar na ito. Nakangiting sabi ni Huang Feng kina Prinsesa Chi at Xiao Huan. Nang malaman niya na ang mga bandidong iyon ay nilalaro ng regular na hukbo ng mga kalapit na bansa, alam ni Huang Feng na hindi pa tapos ang usaping ito. Kahit na ang mga mangangalakal na ito ay alam ang tungkol sa bagay na ito. Kung gayon, tiyak na malalaman ng mga upper echelon ng Wind Extinction Country ang tungkol sa bagay na ito. Kung gayon, tiyak na hindi nila pababayaan ang bagay na ito. Masyadong malaki ang pagkatalo sa pagkakataong ito. Hindi pa sila nakatagpo ng ganoong kalaking pagkatalo sa lahat ng mga taong ito ng pakikipaglaban sa dakilang dinastiyang Lu. Ang paghihiganti ay kinakailangan. Ang dahilan kung bakit ang mga taong iyon mula sa mga kalapit na bansa ay pinili na gumawa ng isang hakbang sa oras na ito ay malinaw na dahil sila ay natatakot na ang Wind Extinction Country ay lumawak pa. Hindi yun makakabuti para sa kanila. Dahil nakagawa na sila ng hakbang at nakakuha ng magandang resulta, wala nang dahilan para huminto sila ngayon. Napakataas ng posibilidad na patuloy silang gumawa ng hakbang. Pagkatapos ng lahat, kung ang Wind Extinction Country ay pinayagang makabawi, kung gayon ito ay isang kalamidad para sa kanila. Sa makatuwid, ang mga nakatataas na echelon ng mga nakapaligid na bansa ay tiyak na hindi papayag na pabayaan ang pagkakataong ito. Hindi nagtagal, magkakaroon ng malaking labanan sa Wind Absolute Nation. At ang lokasyon ng labanan ay maaaring sa lungsod na ito o sa isang lugar na hindi malayo sa lungsod na ito. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay magiging mataong sa lalong madaling panahon. Biglang naging interesado si Huang Feng. Dati, hindi niya iniisip kung ano ang gagawin dito. Gayunpaman, ngayon ay nagkaroon siya ng magaspang na ideya at naghihintay lamang na may sigawa niya ito. Kabanata 2553. Naghahanda akong umalis sa lugar na ito. Pagkatapos kumain, biglang sinabi ni Huang Feng kina Prinsesa Chi at Xiao Huan. Bakit? Bahagyang natigilan si Prinsesa Chi. Hindi dahil sa tutol siya sa desisyon ni Huang Feng. Mula sa araw na nagpasya siyang sundan si Huang Feng, hindi niya sasalungat ang alinman sa mga desisyon ni Huang Feng. Ang lahat ay nakabatay sa desisyon ni Huang Feng. Ang dahilan kung bakit nagulat si Prinsesa Chi ay dahil gusto ni Huang Feng na bisitahin ang kabisera ng Wind Extinction Nation. Sa huli, kararating lang nila at wala pang isang araw mula nang umalis si Huang Feng. Dapat may dahilan sa likod nito. Dahil naisip ko na kung ano ang gusto kong gawin, mahinang sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, matagal nang nasa lugar na ito si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya naisip kung ano ang gusto niyang gawin bago ito. Ang pangunahing dahilan ay wala siyang naramdamang pressure sa ngayon. Naka-occupy na siya ng ilang mga puwang at ang mga negosyo sa mga puwang na iyon ay kumikita sa kanya ng maraming pera bawat segundo. Sa totoo lang, medyo umuunlad ang kanyang mga negosyo at kailangan lang niya ng ilang oras upang maipan ang mga ito. Masasabing kahit na walang ginawa si Huang Feng ngayon at naglaro na lang sa bahay, siya ay magiging isa sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa katotohanan pagkatapos ng 1 o 2 taon. Sa makatuwid, hindi siya nakaramdam ng pressure pagkarating sa espasyong ito.
Kahit na wala siyang ginawa sa loob ng isang taon sa espasyong ito, hindi ito makakaapekto kahit kaunti. Gayunpaman, may pinaplano si Huang Feng na gawin ngayon. Una, ito ay para sa kanyang sarili at pangalawa, ito ay para kay Prinsesa Chi. Kahit na walang ginawa si Huang Feng, hindi ito masyadong makakaapekto sa kanyang mga negosyo. Gayunpaman, kung gumawa siya ng isang bagay, malinaw na ipopromote nito ang pag-unlad ng kanyang mga negosyo at hahayaan siyang umunlad ng mas mabilis. Kahit na marami ng pera si Huang Feng, hindi siya magrereklamo na marami na siyang pera. Ang isa pang bagay ay si Prinsesa Chi. Kahit na ano, ipinahayag na ni Prinsesa Chi ang kanyang intensyon na sundan siya. Kung ganoon, tiyak na gustong gawin ni Huang Feng ang isang bagay para kay Prinsesa Chi. Ang mga taong pinakakinakabahan ni Prinsesa Chi ay natural na ang kanyang kapatid at ang mga mamamayan ng Great Lu Dynasty. Ang gustong gawin ni Huang Feng ay tulungan ang Great Lu Dynasty na alisin ang ilang banta at payagan silang mamuhay ng mas ligtas at mas magandang buhay. Anong gusto mong gawin? Curious na tanong ni Princess Chi. Sirain ang Wind Extinction Nation. Sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, si Huang Feng ay may ideyang ito noon. Dati, nang ipinangako niya kay Prinsesa Chi na tutulungan siyang makatakas ng ligtas at makawala sa hola ng alyansa ng kasal, naisip na ni Huang Feng ang bagay na ito. Gayunpaman, sa oras na iyon, gusto niyang magsagawa ng pagpatay sa Wind Extinction Nation at patayin ang lahat ng nakatataas sa bansa. Kung ganoon, tiyak na mahuhulog sa kaguluhan ang Wind Extinction Nation. Sa oras na iyon, wala silang lakas na maghanap ng gulo sa Great Lu Dynasty at natural na magiging maayos ang panig ni Princess Chi. Gayunpaman, nagpa siya na si Huang Feng na baguhin ang kanyang pamamaraan. Gusto pa niyang wasakin ang Wind Extinction Nation ngunit may ibang paraan. Kung ito ay ang parehong paraan tulad ng dati, ang Great Lu Dynasty at Princess Chi ay natural na magiging maayos. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng anumang benepisyo si Huang Feng. Ngayon, ang bagong paraan ni Huang Feng ay maaari ring sirain ang Wind Extinction Nation at magkakaroon din siya ng mga benepisyo. At ang bagong paraan na ito ay upang kontrolin ang isang bansa sa labas ng Great Lu Dynasty at pagkatapos ay lumahok sa paparating na digmaan. Ang pagkontrol sa isang bansa ay hindi isang mahirap na gawain para sa kasalukuyang Huang Feng. Ang kailangan lang niyang gawin ay patayin ang ilan sa mga nakatataas sa bansa at makipagpalitan ng ilang papel. Pagkatapos, magagawa niyang kontrolin ang bansa at kontrolin ito. Noong una, gusto din ni Huang Feng na kontrolin ang Wind Extinction Nation. Gayunpaman, nalaman niya na kahit na ang Wind Extinction Nation at ang Great Lu Dynasty ay tumigil sa pakikipaglaban, ang mga tao ng Great Lu Dynasty, ito man ay ang mga nakatataas o ang mga tao sa ibaba, ay walang kahit kaunting magandang impresyon sa Wind Extinction Nation. Napakataas ng posibilidad ng panibagong digmaan. Kahit na kontrolado niya ang Wind Extinction Nation at nagpahayag ng sapat na mabuting kalooban sa Great Lu Dynasty, maaaring hindi nito lubusang malutas ang awayan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa katunayan, sa loob ng napakaraming taon, napakaraming digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Napakaraming tao ang namatay, napakalalim ng hidwaan ng dalawang panig. Kahit na pansamantalang itinigil ang digmaan, mahirap tiyakin na hindi na magkakaroon ng isa pang digmaan sa hinaharap. Siguro pagkatapos ng isang taon ng oras ni Huang Feng at umalis siya sa lugar na ito, ang dalawang panig ay magsisimulang mag-away muli. Malinaw na hindi ito naaayon sa kapangyarihan ni Huang Feng. Dahil nakagawa na siya ng hakbang, tiyak na gusto niyang kontrolin ang bahagi ng mga mapagkukunan dito upang mabigyan siya ng tulong pang-ekonomiya. Sa makatuwid, itinuon ni Huang Feng ang kanyang mga mata sa ilang maliliit na bansa sa labas ng Great Lu Dynasty. Ang mga bansang ito ay napakahina. Sa mga taong ito, sila ay pinigilan ng Wind Extinction Nation at ng Great Lu Dynasty. Walang anumang matinding puot sa pagitan nila at ng Great Lu Dynasty. Sa makatuwid, kahit papalakasin ni Huang Feng ang mga bansang ito, hindi sila magkakaroon ng salungatan sa Great Lu Dynasty. Ayon sa impormasyong nakuha ni Huang Feng, hindi maiiwasan ang isang malaking digmaan sa pagitan ng mga bansa sa labas ng Great Lu Dynasty. Gayunpaman, kahit na ang Wind Extinction Nation ay dumanas ng malaking pagkawala sa pagkakataong ito, at ang unang prinsipe at Old Marshal na si Molei ay namatay, ang kanilang pundasyon ay nandoon pa rin. Sa mga taong ito,
kabilang sa mga bansa sa labas ng Great Lu Dynasty, ang Wind Extinction Nation ay nakabuo ng pinakamahusay. Sa makatuwid, kahit na magsanib puwersa ang mga bansa sa labas ng Great Lu Dynasty, maaaring hindi sila katugma sa Wind Extinction Nation. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ni Huang Feng na kumilos. Tumanggo sina Princess Qi at Xiao Huan. Dahil nakapagdesisyon na si Huang Feng, natural na wala silang sasabihin. Bukod dito, ang pagkawasak ng Wind Extinction Nation ay lubhang kapakipakinabang sa kanila at sa dakilang dinastiyang Lu. Natural, hindi sila tututol. Nang matapos silang tatlo sa pagkain ay umakyat na sila sa taas para magpahinga. Kinaumagahan, nag-impake sila ng kanilang mga bagahe at naghanda sa pag-alis. Sa pagkakataong ito, nagtanong na si Huang Feng tungkol sa impormasyong gusto niya ng maaga. Kung tutuusin, maraming mga ngalakal dito. Hanggat may pera ang isang tao, maaaring magtanong tungkol sa impormasyon na nais niyang malaman. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi na walang layunin tulad ng dati. Ang buong kabisera ng Wind Extinction Nation ay mas nakapanlulumo kaysa kahapon. Maraming tao ang nadama na maaaring magkaroon ng malaking digmaan dito. Ang ilan sa mga mas mahiyain na tao ay naghanda ng umalis tulad ni Huang Feng at ang iba pa. Gayunpaman, ang mga taong ito ay minorya lamang. Pagkatapos ng lahat, ang mga nagawang magnegosyo sa labas ng Great Lu Dynasty at maglakbay sa pagitan ng dalawang bansa sa panahon ng digmaan ay hindi mahiyain na mga tao. Sa makatuwid, hindi nila pipiliing umalis sa oras na ito. Inaabangan pa ng ilan ang pagdating ng malaking digmaan. Kung nangyari iyon, maaari silang makakuha ng maraming benepisyo. Si Huang Feng at ang dalawa pa ay natural na hindi umalis dahil sila ay mahiyain. Sa halip, ito ay dahil sa plano ni Huang Feng. Ang kanilang target sa pagkakataong ito ay ang Yuanfeng Nation, isang maliit na bansa sa labas ng Great Lu Dynasty. Hindi ito kapansin-pansin sa mga bansa sa labas ng Great Lu Dynasty. Not to mention na hindi ito may kukumpara sa Wind Extinction Nation, napakalayo din ito sa Chen Yuan Nation. Kabanata 2554. Ang distansya sa pagitan ng Yuanfeng Country at Wind Absolute Country ay hindi masyadong malapit. Kung mabagal silang maglakbay tulad ng dati, kakailanganin nila ng humigit kumulang kalahating buwan o mas matagal pa. Sabagay, ang teritoryo sa labas ng pass ay medyo masyadong malawak. Gayunpaman, wala silang gagawin noon, kaya hindi sila mabilis na naglakbay. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Si Huang Feng ay mayroon ng plano sa isip, kaya natural na pinakamahusay na makarating sa bansa ng Yuanfeng sa lalong madaling panahon. Kaya naman, mas mabilis ang paglalakbay nilang tatlo kaysa dati. Kung hindi dahil sa katotohanang si Huang Feng ay ayaw magpahayag ng masyadong maraming, siya sana ay kinarga sina Prinsesa Qi at Xiao Huan at diretsyong lumipad o pinaandar ang umaandar na sasakyan. Gayunpaman, malinaw na ayaw ni Huang Feng na magpahayag ng labis sa sandaling ito, kaya maaari lamang siyang sumakay sa kabayo. Buti na lang at hindi mabagal ang mga kabayo ng tatlo. Sa orihinal, si Prinsesa Qi at Xiao Huan ay may mahinang katawan at hindi nila kayang tiisin ang pagod na dulot ng napakalakas na paglalakbay. Gayunpaman, nagdagdag si Huang Feng ng ilang elixir pill na karaniwan niyang pinipino sa kanilang pagkain. Ang mga elixir na tabletang ito ay walang anumang espesyal na epekto, ngunit napakabisa ng mga ito sa pagbawi ng pisikal na pagkapagod. Sa makatuwid, si Huang Feng at ang iba pang dalawa ay tumagal lamang ng kaunti sa 3 araw upang marating ang bansa ng Yuanfeng. Siguro pagod ka nitong mga ilang araw, no? Humanap tayo ng mapagpahingahan pagkapasok natin sa syudad. Nakarating na silang tatlo sa labas ng kabiserang lungsod ng bansa ng Yuanfeng. Napakalakas ng katawan ni Huang Feng. Kahit na hindi siya magpahinga ng 1 buwan, ang kanyang katawan ay hindi makakaranas ng anumang malaking pinsala sa ilalim ng epekto ng demonic martial technique sa kanyang katawan, pabayaan ang 3 araw. Hindi man lang siya makaramdam ng sobrang pagod. Gayunpaman, si Princess Qi at Xiao Huan ay malinaw na hindi may kukumpara kay Huang Feng. Kahit nabigyan sila ni Huang Feng ng elixir pills, hindi nila tuluyang maalis ang pagod. Sa makatuwid, ang isang mahusay na pahinga ay kinakailangan. Ayos lang, hindi naman kami pagod. Hindi namin pwedeng ipagpaliban ang mga bagay mo. Sabi ni Princess Qi.
Kahit na pagod ang kanyang katawan, ayaw ni Prinsesa Chi na maging pabigat kay Huang Feng. Nag-aalala siya na kung iyon ang mangyayari, hindi na sila isasama ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang handang magpasa ng pasanin sa kanilang tabi. Nakita rin ni Huang Feng ang aktwal na sitwasyon ni Prinsesa Chi at sinabing, "Huwag kang mag-alala, pumunta ka at magpahinga ng mabuti. Hindi ko kayo pababayaan. Nagkataon na may iba pa akong gagawin mamaya." Oo, tumango si Princess Chi. Sumakay silang tatlo sa kanilang mga kabayo at direktang pumasok sa kabiserang lungsod ng Yuanfeng Country. Katulad ng Wind Absolute Country, ang Yuanfeng Country ay isa ring nomadic nation. Mayroon din silang isang lungsod. Sa katotohanan, ang ilang mga bansa sa labas ng pass ay pawang mga nomadic na bansa. Noong nakaraan, lahat sila ay gumagala at walang anumang mga lungsod. Dahil lamang sa kinaiinggitan ng Wind Absolute Country ang food culture ng Great Lu Dynasty kaya nagtayo sila ng lungsod. Pagkatapos noon, sumunod na rin ang ibang mga bansa. Ang pagkakaiba ay ang mga lungsod ng ibang mga bansa ay hindi kasing ganda ng Wind and Country. Ito rin ay salamin ng lakas ng bansa. Sa mga bansa sa labas ng Great Pass, ang lakas ng Wind and Country ang pinakamalakas, at ang lungsod nito ang pinakamaringal din. Kahit na pinalaki sila ng mga sundalo sa gate ng lungsod at tinanong si Huang Feng at ang dalawa pa, hindi nila sila pinigilan sa labas ng lungsod. Kahit na mayroong pakiramdam ng kaba dito, ito ay hindi gaanong matindi kumpara sa Wind Absolute Country. Siyempre, si Huang Feng at ang dalawa pa ay malinaw na hindi mukhang mga tao mula sa Wind Absolute Country, ngunit mga tao mula sa Great Lu Dynasty. Inakala ng mga sundalo sa tarangkahan ng lungsod na si Huang Feng at ang dalawa pa ay mga mangangalakal mula sa dakilang dinastiyang Lu, kaya pinalampas nila sila. Kailangang malaman ng isa na ang mga mangangalakal mula sa Great Lu Dynasty ay napakapopular sa labas ng pass. Pagkatapos ng lahat, ang Great Lu Dynasty ay mayaman sa mga mapagkukunan habang ang mga bansa sa labas ng pass ay kulang sa mga mapagkukunan. Sa makatuwid, maraming mga bansa ang nagustuhan ng mga bagay mula sa Great Lu Dynasty. At ang kanilang Yuanfeng Country ay nakipaglaban pa lamang ng isang digmaan sa Wind Absolute Country, kaya kailangan nilang maging magbantay laban sa mga tao mula sa Wind Absolute Country. Kung tungkol sa mga tao mula sa dakilang dinastiyang Lu, lalo na kung kakaunti lamang sila, natural na wala silang masyadong pag-aalinlangan. Naglakad si Huang Feng at ang dalawa pa sa lungsod ng Yuanfeng Country. Ramdam nila ang tensyon bago sumiklab ang digmaan. Gayunpaman, hindi ito masyadong exaggerated gaya ng nangyari sa Feng Country. Sa mga lansangan, kitang-kita nilang tatlo ang maraming kawal na tumatakbo pabalik-balik, na parang nagkukumpulan. Nakahanap silang tatlo ng isang inn na matutuluyan. Matapos ay settle ni Huang Feng sina Princess Chi at Xiao Huan, umalis siya sa inn at tumungo sa Imperial Palace sa capital city. Ang Yuanfeng Country ay mayroon ding emperor, kaya natural, mayroong isang imperial na palasyo. Gayunpaman, ang imperial na palasyo dito ay hindi maihahambing sa imperial na palasyo ng dakilang dinastiyang Lu. Kahit ikumpara ito sa Imperial Palace ng Wind Absolute Country, kulang pa rin ito. Pagkatapos ng lahat, ang Yuanfeng Country ay isang maliit na bansa lamang sa labas ng pass. Bagamat araw pa, madaling nakalusot si Huang Feng sa palasyo ng imperial at natagpuan ang emperador ng Yuanfeng Country, na nakikipagpulong sa kanyang mga ministro. "Kamusta ang pagtitipon ng hukbo?" tanong ng isang matandang nakaupo sa yulunan ng mesa. Ang matanda ay nakasuot ng mag-agarang damit, ngunit hindi nito maitago ang kanyang magiting na aura. Gayunpaman, halatang matanda na siya. Napakahina ng kanyang aura, tulad ng isang mabangis na tigre na malapit ng maglakad sa landas ng isang estranghero. "Kamahalan, may isang araw pa bago matapos ang pagtitipon ng hukbo," sagot ng isa sa mga ministro. Bagamat nakabalik na ang mga sundalong nagkunwaring mga magnanakaw ng kabayo, at naglabas na ng utos ang emperador na tipunin ang hukbo mula noon, hindi ito ang dakilang dinastiyang Lu, kundi ang bansa ng Yuanfeng. Ito ay isang nomadic na bansa, at kahit na ang mga lalaking nasa hustong gulang ay maaaring maging mga sundalo. Karaniwan, ang mga taong ito ay nagpapastol ng mga tupa at baka saan man. Ngayon, ang pagtitipon ng hukbo ay tinitipon sila. Tunay na hindi isang madaling gawain na tipunin sila mula sa lahat ng dako.
Natural, mangangailangan ito ng mas maraming oras. Tumango ang emperor at nagpatuloy, kumusta ang pagnakawan mula sa nakaraang labanan? Hindi marami, sagot ng ministro. Sumagot ang opisyal, na ang domineering general ni Chen Yuan, nang walang pahintulot namin, ay nangako ng maraming panesto sa rebelding hukbo sa Dalu Dynasty, kasama na ang pagkain, sandata, armor, at iba pa. At ang mga bagay na ito, kahit na ang domineering general ang nangako, ngunit kami, ang mga bansa sa labas ng hangganan, ay kailangang dalhin ang mga ito ng sama-sama. Kaya, nagbayad kami ng malaki sa labanan noon, at pagkatapos noon, nagbenta kami ng malaki, at pagkatapos noon, nagbenta kami ng malaki, at pagkatapos noon, nagbenta kami ng marami, at pagkatapos noon, nagbenta kami ng marami, at pagkatapos noon ay nagbenta kami ng marami. Hindi kami nakakuha ng maraming supply, at hindi ito sapat para makabawi sa suporta sa hukbong rebelde sa dinastiyang Dalu. Sa pagsasalita nito, medyo nagalit ang ministro. Ang pagkapanalo sa labanan, lalo na ang pagkatalo sa mga kalyadong puwersa ng Wind Absolute Country at ng Great Lu Dynasty, ay dapat na isang bagay na ikalulugod. Gayunpaman, dahil sa mga aksyon ng dominanteng general, hindi sila nakakuha ng malaki at kailangan pa nilang bumawi. Natural, hindi ito magpapasaya sa mga tao. Kabanata 2555. Ang emperador ng Yuan Feng Country, na nakaupo sa itaas, ay may napakapangit na ekspresyon. Ang kanilang bansa ng Yuan Feng ay isang maliit na bansa lamang sa labas ng Great Pass. Hindi ito may kukumpara kay Chen Yuanguo. Sila ay nagkaroon ng mas kaunting mga tao at mas kaunting mga mapagkukunan. Ang mga mapagkukunang ibinibigay sa rebelding hukbo ng Great Lu Dynasty ay maaaring hindi gaanong para kay Chen Yuanguo, ngunit sa Yuan Feng Country, ito ay hindi isang maliit na pasanin. Gayunpaman, alam din niya na sa ganoong uri ng sitwasyon, kahit na ayaw nila, maaari lamang silang sumang-ayon sa mga kondisyon ng dominanteng general. Dahil, ang kalaban nila noong panahong iyon ay ang Wind Absolute Country, at kailangan din nila ng tulong ng rebelding hukbo ng Great Lu Dynasty. Kaya naman, kahit nagalit sila sa desisyon ni Domineering General na kumilos muna at mag-uulat sa huli, pumayag na lamang sila sa kanyang desisyon. Bilang emperador ng Yuan Feng Country, malamang na marami siyang naisip. Iyon ay, ang dahilan kung bakit ipinangako ng Domineering General ang mga bagay na iyon sa rebelding hukbo ng dakilang dinastiyang Lu ay hindi lamang para makuha ang kanilang tulong, kundi para magamit din ang pagkakataong ito para pahiniin ang lakas ng ibang mga bansa sa labas ng Great Pass. Kahit na, dahil sa lakas ng Wind Absolute Country, ang mga bansang ito ay kakampi pa rin para sa kaligtasan ng bawat isa. Gayunpaman, kapag naalis na ang banta ng Wind Absolute Country, sila ay magiging mga katunggali, o maging mga kaaway. Si Chen Yuanguo ang pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass maliban sa Wind Absolute Country. Sila rin ang pinakaaktibo sa pagsira sa Wind Absolute Country. Dahil dito, ang emperor ng Yuan Feng Country ay nag-isip ng kaunti. Kung hindi, bakit papayag ang Domineering General sa napakaraming kondisyon ng rebelding hukbo ng dakilang dinastiyang Lu? Dapat malaman ng isa na ang mga kondisyong iyon ay medyo mapagbigay. Kahit na ito ay upang makakuha ng tulong ng rebelding hukbo ng dakilang dinastiyang Lu, ito ay medyo mapagbigay pa rin. Sa ekspedisyong ito, maliban sa pag-atake sa Wind Absolute Country, kailangan mo ring mag-ingat kay Chen Yuanguo at sa rebelding hukbo ng Great Lu Dynasty. Ang sabi ng emperador ng Yuan Feng Country sa isang lalaking nakasuot ng military attire sa main hall. Kamahalan, ang ibig mong sabihin ay baka atakihin tayo ng mga taga Chen Yuanguo. Bago magsalita ang lalaking nakasuot ng militar, muling nagsalita ang general. Malamang hindi, sa ngayon, ang Wind Absolute Country ay hindi pa nawasak. Kung ang mga tao ng Chen Yuanguo ay ayaw maghukay ng sarili nilang mga libingan, hindi sila aatake sa oras na ito, tama ba? Nagpatuloy sa pagsasalita ang taong iyon. Ang kinakatakutan ko ay isipin nila na nasa kamay nila ang tagumpay at papatayin tayo. Ang emperador ng Yuan Feng Country ay sumangot ng malamig. Maliwanag, wala siyang kahit katiting na magandang impresyon sa mga tao ng Chen Yuanguo. Ang toksong pag-isahin ang lahat ng malalaking bansa sa labas ng Great Pass, natatakot ako na ang katauhan ni Chen Yuanguo ay mabulag nito. Ganon ba sila kaambisyo?
Tanong ng general na nakasuot ng militar. Ang general na ito ang nanguna sa ekspedisyon sa pagkakataong ito. Siya ay napakatapang sa larangan ng digmaan, ngunit hindi siya masyadong magaling sa uri ng pagsasabwatan sa korte. Kaya naman, hindi talaga siya nag-iisip sa direksyong ito noon. Palagi niyang iniisip na si Chen Yuanguo ay isang mapagkakatiwalaang kaalyado. Ito ay magiging mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Sinabi ng kanyang kamahalan, kailangan mong mag-ingat sa ekspedisyon na ito. Bagamat ang Wind and Country ay dumanas ng matinding pagkatalo, ang kanilang lakas ay nandoon pa rin. Kung hindi dahil sa pagkamatay ng War God at ng unang prinsipe, na naging sanhi ng kaguluhan sa moral ng hukbo, kahit na bumuo tayo ng isang alyansa, maaaring hindi tayo ang kanilang kakampi. Naiintindihan ng general na ito. Kinuyam ng general ang kanyang mga kamay at sinabi, sa oras na ito, napagtanto niya na ang paparating na ekspedisyon ay hindi kasing simple ng iniisip niya noon. Hindi lang kailangan nilang mag-ingat sa Wind and Country, kailangan din nilang mag-ingat sa Chen Yuanguo. Sa mga bansa sa labas ng Great Pass, ang kanilang pambansang lakas ang pinakamahina, at ang kanilang lakas ang pinakamahina. Kung talagang may gustong gawin sa kanila ang dominanteng general, kung hindi sila naghanda ng maaga, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Saglit na pinag-usapan ng lahat ang mga bagay-bagay. Tila lalong namutla ang mukha ng matandang emperador dahil sa pagod. Nang aalis na ang lahat, bigla niyang sinabi, kung may mangyari sa akin, hayaan mong manahin ng unang prinsipe ang posisyon na ito. Hindi tayo maaaring magulo, at hindi natin mabibigyan ng pagkakataon ng ibang mga bansa na samantalahin. Ang iyong kamahalan ay nasa mabuting kalusugan. Mabilis na tumalikod ang ilang ministro at lumuhod. Alam ko ang kalagayan ng sarili kong katawan. Sinabi ng kanyang kamahalan, bukod dito, ako ay kung sakali. Ayokong makita ang panloob na hidwaan sa pagitan ng aking mga anak na walang asawa pagkatapos ng aking kamatayan. Pagkasabi nito, umubo ng marahas ang emperador ng ilang beses. Si Huang Feng, na nagtatago sa gilid, ay may matalas na mga mata at nakikita ang mga mantsa ng dugo na iniubo ng emperor. Ayon sa obserbasyon ni Huang Feng, ang matandang emperador na ito ay talagang nasa dulo na ng kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay hindi dapat higit sa 1 linggo. Hindi katakataka na ang kabilang partido ay narito upang magbigay ng kanyang huling mga salita. Dahil dito, medyo nahirapan si Huang Feng. Sa orihinal, handa siyang palitan ng emperador at ayusin ang isang papel. Gayunpaman, ang emperador ay malapit ng mamatay. Marahil, ang balita ng kanyang karamdaman ay hindi lihim sa mga ministro. Kung bigla siyang gumaling, magdudulot ito ng hinala ng ilang tao, at magdudulot iyon ng kaguluhan. Sa makatuwid, nagpasya si Huang Feng na gumawa ng hakbang sa mga prinsipe ng emperor, lalo na ang unang prinsipe na itinalaga bilang kahalili sa hinaharap. Matapos umubo ng ilang beses, ikinaway ng emperador ang kanyang kamay at pinaalis ang mga ministro. Pagkatapos, umalis siya sa bulwagan sa tulong ng isang beteng. Ang kanyang mabibigat na yapak ay nakadama ng matinding panlulumo sa mga ministrong nasa bulwagan. Ayon sa balita mula sa Imperial Academy of Medicine, ang kanyang kamahalan ay natatakot, mahinang sabi ng isang ministro. Hindi ito isang bagay na maaari nating pag-usapan. Ang ministrong nag-ulat ng bagay kanina ay nagwagayway ng kanyang kamay at pinigilan siya. Malinaw, siya ay may mataas na katayuan sa mga ministro. Nang pigilan niya ito ay tumahimik agad ang taong iyon. Bilang mga paksa, ang tanging magagawa natin ay makinig sa mga kaayusan ng kanyang kamahalan at suportahan ang unang prinsipe. Hindi natin maaaring hayaang magulo ang bansang ito. Kung mangyayari iyon, magbibigay ito ng pagkakataon sa ibang bansa, patuloy ng naunang paksa. Tumango ang lahat. Pagkatapos, ang isa pang ministro ay nag-alinlangan at nagsabi, bagaman ang kanyang kamahalan ay nagnanais na ipasa ang trono sa unang prinsipe, ang ikalawang prinsipe ay tila medyo ayaw. Lahat ng naruroon ay napakunot ng noo. Bagamat maliit ang Yuan Feng Country, isa pa rin itong bansa. Ang taong umakyat sa pinakamataas na posisyon ay magkakaroon ng maraming kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Sa makatuwid, natural na may mga taong gustong kumuha ng trono. Ang kanyang kamahalan na emperador ay naglalayong ipasa ang trono sa unang prinsipe. Ito ay alinsunod sa tradisyon, at lahat ay sumang-ayon dito.
Gayunpaman, ang ikalawang prinsipe ay tila ayaw tanggapin ang resultang ito. Siya ay karaniwang hindi pangkaraniwang aktibo, at patuloy na nakikipagkaibigan sa mga ministro. Maging ito ay mga opisyal ng sibil o mga general, nakipag-ugnayan siya sa kanilang lahat. Bagamat pinagsabihan na siya noon ng emperador, hindi niya ito pinarusahan ng matindi. Ito ay tila naging mas aktibo ang ambisyosong ikalawang prinsipe, lalo na kamakailan nang ang kalusugan ng emperador ay lumalala, siya ay naging mas aktibo. Kabanata 2556. Alam ng lahat kung ano ang iniisip ng ikalawang prinsipe. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi dapat magkaroon ng anumang panloob na alitan. Si Chen Yuanguo ay tumitingin sa atin ng may pag-iimbot. Kapag nagkaroon ng panloob na alitan, magkakaroon ng pagkakataon si Chen Yuanguo na samantalahin tayo, sabi ng ministrong may pinakamataas na katayuan. Tumanggo ang lahat. Alam nilang lahat na ang Yuanfeng country ay mahina sa simula. Not to mention now, even in the past. Maraming bansa, kabilang ang Fengzhou country at Chen Yuan country, na gustong i-annex ang mga ito. Kung mayroon mang panloob na alitan sa panahong ito, tiyak na hindi bibitawan ng mga bansang iyon ang pagkakataong ito. Sana ang ikalawang prinsipe ay maaaring unahin ang bansa at huwag gumawa ng anumang kalokohan, nag-aalalang sabi ng ministro. Bagamat hindi nila nais na magkaroon ng alitan sibil ang kanilang bansa, hindi ito isang bagay na hindi nila gusto. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ay maaaring mawala ng isip sa mga tao. Hindi ito ang unang araw na gusto ng pangalawang prinsipe ang trono. Nang makitang malapit nang dumating ang kanyang pinakamahusay at huling pagkakataon, mahirap matiyak na hindi siya gagawa ng isang bagay na katangahan. Si Huang Feng, na nakatayo sa gilid, ay narinig ng malinaw ang kanilang pag-uusap. Alam din niya na ang isang maliit na bansa tulad ng bansa ng Yuanfeng ay talagang mayroong isang magulong lihim. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Baka makatulong ito sa kanya. Sa oras na ito, sa isang gilid na bulwagan na medyo malayo sa pangunahing bulwagan, ang ikalawang prinsipe ay tumatanggap ng panauhin. Maraming mga sundalo ang nakatayo sa labas ng kanyang side hall. Binabantayan nila ang silid at hindi pinayagang may makalapit. Malinaw, ang paksa ng talakayan sa silid ay hindi dapat malaman ng iba. May balita mula sa Imperial Hospital. Ang matandang iyon ay wala ng maraming araw para mabuhay, sabi ng pangalawang prinsipe sa panauhin. Talagang sinusuportahan ako ng Emperor Mu. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Laging mataas ang tingin ng ating emperador sa kamahalan. Umaasa rin siya na makakaakyat ang kamahalan sa posisyon na iyon. Kung kailangan ng kamahalan ng anumang tulong, ibibigay namin ito. Umaasa kami na pagkatapos na umakyat sa posisyon na iyon ang kamahalan, ang ating dalawang bansa ay maaaring maging pangmatagalan at matatag na kakampi, sabi ng panauhin. Mabuti naman, sabi ng ikalawang prinsipe. Ang panauhin na ito ay ang sugo ni Chen Yuanguo. Siyempre, sa ibabaw, ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na hindi isang espesyal na sugo. Palihim siyang pumunta rito. Matagal nang nakipag-ugnayan ang ikalawang prinsipe sa mga tao ni Chen Yuanguo. Alam niya na bagamat aktibo siya sa bansa, hindi sapat ang suportang makukuha niya. Ang kasalukuyang emperador, pati na rin ang mga ministro sa korte, karamihan ay sumusuporta sa kanyang nakatatandang kapatid, ang unang prinsipe. Ito ay karaniwang imposible para sa kanya na umakyat sa posisyon na iyon sa pamamagitan ng normal na paraan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ng tulong mula sa labas ng mundo. At sa oras na ito, nagkusa ang mga tao ni Chen Yuanguo na makipag-ugnayan sa kanya at ipinahayag ang kanilang pagpayag na tulungan siyang umakyat sa posisyong iyon. Kahit na ang ikalawang prinsipe ay naghihinala sa intensyon ng kabilang partido, nawala pa rin siya sa kanyang sarili sa harap ng kapangyarihan at piniling makipagtulungan sa kabilang partido. At sa pagkakataong ito, dumating ang espesyal na sugo na ito na may layuning magbigay sa kanya ng tulong. Kailan darating ang hukbo ng iyong bansa? Tanong ng ikalawang prinsipe. Bukas, sabi ng bisita. Sabi ng panauhin, na pagkasunduan na ng ating bansa at ng iyong bansa na magpadala ng mga tropa sa bansang Fengzhou ng sama-sama. Kaya pagdating ng panahon, pagdating ng hukbo, hindi na magdududa ang mga tao sa iyong bansa. Sa oras na iyon, tutulungan ka naming umakyat sa posisyon na iyon. Tumanggo ang ikalawang prinsipe.
Ito ang countermeasure na tinalakay niya sa mga tao ni Chen Yuanguo. Ngayon, ang ilang mga bansa sa labas ng hangganan ay naghahanda ng magkasama laban sa Fengju Country. Upang makapunta sa Fengju Country, ang hukbo ni Chen Yuanguo ay kailangang dumaan sa Yuanfeng Country. Sa oras na iyon, maaaring gamitin ng ikalawang prinsipe ang tulong ng hukbo upang bawiin ang posisyon mula sa kanyang nakatatandang kapatid. At ang kanyang ama, ang kasalukuyang emperador, ay walang pinagkaiba sa isang patay na tao sa kanyang paningin. Ipapadala ko ang aking mahal na kuya sa kanyang paglalakbay bago iyon, sabi ng pangalawang prinsipe na may malungkot na mukha. Siyempre, ayaw niyang ipaglaban ang posisyong iyon kung kaya niya. Kung tutuusin, sa puso niya, kanya na ang bansang ito. Likas na mga sundalo niya ang mga sundalong iyon. Ayaw niyang makitang napakaraming sundalo ang napatay o nasugatan. Ang pagpatay sa kanyang nakatatandang kapatid ang kanyang ideya. Hanggat namatay ang kanyang nakatatandang kapatid, siya ang magiging una sa linya. Siyempre, sa oras na ito, kung may nangyari sa kanyang nakatatandang kapatid, tiyak na maghihinala sa kanya ang kanyang ama at ang mga ministro sa korte. Sa oras na ito, kailangan niya ang hukbo ni Chen Yuanguo upang suportahan siya. Naniniwala siya na sa suporta ng hukbo ni Chen Yuanguo, ang kanyang ama at ang mga ministro ay pipiliin sa kalaunan na magkompromiso. Pagkatapos ng lahat, siya ang prinsipe ng Yuanfeng Country. Ang kanyang ama at ang mga ministro sa korte ay tiyak na ayaw ng panloob na alitan sa oras na ito. Hayaan mo muna akong batiin ang kamahalan. Nais kong umakyat ka sa trono sa lalong madaling panahon, magalang na sabi ng panauhin. Isang mapagmataas na ngiti ang lumitaw sa mukha ng ikalawang prinsipe. Inihanda na niya ang lahat. Dati, matagal na siyang active. Bagaman hindi siya nakakuha ng sapat na suporta, hindi ito ganap na walang silbi. Kahit papaano, nasuhulan niya ang isang eunuch sa tabi ng unang prinsipe. Malaki ang kinalaman ng eunuch na ito sa kanyang plano sa pagkakataong ito. Pagkaalis ng mga ministro sa bulwagan, palihim ding umalis si Huang Feng. Bumalik muna siya para makita sina Prinsesa Qi at Xiao Huan at nakipag-dinner sa kanila. After that, lumabas na ulit siya ng inn. Ang hukbo ng Yuanfeng Country ay magtitipon bukas. May mga bagay na kailangang ihanda ngayong gabi. Si Huang Feng ay muling sumilip sa palasyo ng bansa ng Yuanfeng. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, sa wakas ay natagpuan niya ang lugar kung saan nakatira ang pinakamatandang prinsipe ng bansa ng Yuanfeng. Ang orihinal na plano ni Huang Feng ay palitan ang kasalukuyang emperador ng Yuanfeng Country. Gayunpaman, ang emperador ay matanda na at may malubhang karamdaman. Maaari siyang mamatay anumang oras. Sa makatuwid, binago ni Huang Feng ang kanyang plano at pinuntirya ang unang prinsipe. Nakahanda siyang patayin ang unang prinsipe at ipagpalit sa isang papel. Sa ganitong paraan, makokontrol niya ang bansa. Bagamat alam niya na ang pangalawang prinsipe ay lihim na tumitingin sa posisyon, hindi inisip ni Huang Feng na ang pangalawang prinsipe ay isang banta at hindi makakaapekto sa kanyang plano. Gayunpaman, nang sa wakas ay natagpuan ni Huang Feng ang tirahan ng unang prinsipe, napagtanto niyang huli na siya. Ang unang prinsipe ay bumagsak na sa lupa. Bagamat hindi sumulong si Huang Feng upang tingnang mabuti, alam niyang patay na ang unang prinsipe ng Yuanfeng Country. Kabanata 2557. Kahit na hindi kilala ni Huang Feng ang unang prinsipe ng bansang Yuanfeng, sa sandaling ito, ang lalaking nakahandusay sa bulwagan ng unang prinsipe ay nakasuot ng mag-agarang damit. Karagdagan pa, ang mga nakapaligid na katulong ng palasyo at mga eunuko ay nagsisigawan sa gulat. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang taong nakahandusay sa lupa ang kanyang target ngayong gabi. Sa una, si Huang Feng ay medyo nagkakasalungatan bago siya pumunta rito. Hindi ba't labis na pumatay ng walang kaugnayang tao para sa kanyang sariling layunin? Pagkatapos ng lahat, wala siyang kaaway sa unang prinsipe ng bansa ng Yuanfeng. Bukod dito, mula sa mga salita ng mga opisyal, naramdaman niya na ang unang prinsipe ng bansa ng Yuanfeng ay isang disenteng tao. Kung hindi, hindi niya matatanggap ang pagkilala ng emperador at ang suporta ng mga opisyal. Ang kanyang katayuan lamang bilang unang prinsipe ay hindi sapat para matanggap ang lahat ng ito. Kaya, medyo nag-alinlangan si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagdating niya ay makikita niya ang ganoong eksena.
Patay na talaga ang target na pinag-aalangan niya. Ang unang taong pumasok sa isip ni Huang Feng ay ang pangalawang prinsipe ng bansa ng Yuan Feng. Kahit na hindi niya kilala ang ikalawang prinsipe, alam ni Huang Feng mula sa mga opisyal na ang ikalawang prinsipe ng bansa ng Yuan Feng ay matagal nang nagnanais ng trono. Napaka-posible na gumawa siya ng ilang kabaliwan para sa kapakanan ng trono. Nangangamba ang mga opisyal na mangyari ang ganitong sitwasyon. Gayunpaman, kahit na sino ang gumawa nito, ang unang prinsipe ay talagang patay na. Hindi na kailangang ipagpatuloy ni Huang Feng ang pag-iisip tungkol dito. Lumapit siya at pinatalsik ang iilang eunuch at katulong ng palasyo. Pagkatapos, itinago niya ang katawan ng unang prinsipe sa kanyang storage ring. Pagkatapos, ipinagpalit niya ang isang papel na kamukhang kamukha ng unang prinsipe mula sa sistema. Mula ngayon, ikaw ang unang prinsipe ng bansa ng Yuan Feng, sabi ni Huang Feng sa papel. Oo, guro, magalang na sagot ng papel kay Huang Feng. Pagkatapos, narinig ni Huang Feng ang tunog ng mga yabag na nagmumula sa labas. Alam niyang may paparating at mabilis na nagtago. Tungkol naman sa puppet na ipinalit niya, iniwan niya ito doon. Kamahalan, mag-ingat ka. Kamahalan, mag-ingat ka. Isang boses ang nanggaling sa labas ng kwarto. Gayunpaman, hindi tumigil ang tunog ng mga yabag. Sa lalong madaling panahon, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Ang nangunguna sa kanila ay ang emperador ng Yuan Feng country. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay mas malala pa kaysa noong nakita siya ni Huang Fengjian noong araw. Mas mahina pa ang life force niya kaysa dati. Pare, bakit ka ba nanggugulat? Ang puppet na ipinagpalit ni Huang Feng ay hindi man lang nataranta nang makita ang malaking grupo ng mga tao na naglalakad. Mahinahon itong binati ang emperor na nangunguna. Bagamat hindi namana ng papel na ito ang mga alaala ng namatay na unang prinsipe, hindi siya tanga. Sa kabaligtaran, ang bilis ng kanyang reaksyon ay napakabilis at ang kanyang katalinuhan ay napakataas. Maaaring hindi siya makilala ng iba, ngunit masasabi ng pinuno na siya ang emperador. Ang puppet, Yuan Feng's the emperor of the country of Yuan Feng looked. Anong problema? Sumagot ang puppet, nako, nahimati lang ako. Siguro dahil sa sobrang pagod ko kamakailan lang. I'll be fine after some rest. I've troubled Imperial Father. Tuldok, buti naman ayos ka na. Tumingin ang kanyang kamahalan sa kanyang anak, at nakitang siya ay talagang maayos, kaya siya ay nakahinga ng maluwag. Sa lahat ng mga prinsipe, ang pinakanagustuhan at pinagkakatiwalaan niya ay ang pinakamatandang prinsipe na ito. Handa rin siyang magmana ng trono sa kanya. Sampa ang alipin. Sinipal ng emperador ng bansa ng Yuan Feng ang isang bitang sa tabi niya. How dare you curse my son? Mga lalaki, hilahin siya palabas at pugutan ng ulo. Kamahalan, iligtas mo ang aking buhay. Iligtas mo ang aking buhay. Mabilis na lumuhad ang bitang at humingi ng awa. Kinumpirma lang niya na patay na ang unang prinsipe bago niya ito iniulat sa emperador. Sino ang nakakaalam na ang unang prinsipe ay babalik mula sa mga patay? Ang puppet na ipinagpalit ni Huang Feng ay magsasalita na para sa eunuch. Kung tutuusin, alam niyang peke siya. Sinabi ng bitang na ang unang prinsipe ay patay na, at hindi yun mali. Kung siya ay namatay dahil dito, kung gayon ito ay masyadong hindi makatarungan. Gayunpaman, bago makapagsalita ang papel na unang prinsipe, nagsimula na ang bitang na ipaliwanag ang mga bagay-bagay upang mailigtas ang kanyang sariling buhay. Natatakot na siya ngayon. Ayaw niyang mamatay, at hindi niya akalain na magsusumamo ang unang prinsipe para sa kanya. Sa pagharap sa takot sa kamatayan, hindi na malinaw ang kanyang isip. Kamahalan, iligtas mo ang aking buhay. Patay na nga ang unang prinsipe. Nilason ko siya. Ang eunuch ay patuloy na yumuko. Ano sabi mo gumamit ka talaga ng lason para patayin ang anak ko? Ang emperador ng bansa ng Yuan Feng ay idinilat ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa eunuch na nakaluhod sa harapan niya. Kamahalan, ang ikalawang prinsipe ang nagpagawa sa akin. Ang ikalawang prinsipe ang nagpilit sa akin. Napilitan ang iyong lingkod. Nagpatuloy ang eunuch para humingi ng awa. Nais niyang ilantad ang ikalawang prinsipe upang mabayaran niya ang kanyang krimen at maligtas sa parusang kamatayan. Bastos! Umungol ang emperador.
Ito ay hindi alam kung siya ay tinatawag na Beting isang bastard o tinatawag ang pangalawang prinsipe isang bastard na gustong pumatay sa kanyang kapatid na lalaki isang bastardo. Dahil sa sobrang galit niya, marahas na umubo ang emperador. Hindi natural na pula ang mukha niya. Imperial na manggagamot. Tawagan ang imperial na manggagamot. Nagmamadaling sigaw ng pupi na prinsipe. Ang mga ministrong kasama ng emperador ay nataranta rin sa oras na ito. Ang ilan ay tumakbo upang tawagan ang imperial physician, ang ilan ay suportado ang emperador ng may pag-aalala, at ang ilan ay pinuna ang pagkakamali ng ikalawang prinsipe. Patayin mo siya para sa akin. Itinuro ng kanyang kamahalan ang Beting na nakaluhod sa lupa at sinabi. Oo, mabilis na lumapit ang dalawang kawal at binuhat ang eunuko palabas. Sa sobrang takot ng eunuch ay namutla ang kanyang mukha. Patuloy siyang sumisigaw, kamahalan, iligtas mo ang aking buhay. Napilitan akong gawin ito. Ang lahat ng ito ay inayos ng pangalawang prinsipe. Ako ay nagkasala. Gayunpaman, hindi binago ng kanyang mga pagsusumamo ang desisyon ng emperador. Lalo lang naging pangit ang ekspresyon ng emperor. Ang pupi, na magsasalita na sana para sa eunuch, ay natural na hindi gagawin iyon. Kung tutuusin, sinubukan na siyang patayin ng eunuch. Kung nagsalita pa siya para sa eunuch, it would be illogical. Sa makatuwid, ang kapalaran ng Beting ay tinatakan. Sa katunayan, kung hindi niya sinabi ang mga salitang iyon, maaaring nagsalita ang pupi para sa kanya. Maaaring hindi niya kailangang mamatay. Gayunpaman, patay na siya nang ilantad niya ang ikalawang prinsipe. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang iskandalo na naglantad sa royal family sa harap ng napakaraming mga ministro. Paano magiging maganda ang pakiramdam ng emperador tungkol dito? Hindi niya kayang hayaang mabuhay ang eunuch para lang maglabas ng galit. Kabanata 2558. Dalhin mo ang pangalawang prinsipe para makita mo ako. Galit na sabi ng emperor. Oo, agad na umalis ang isang eunuko upang isagawa ang utos. Kung tungkol sa pupi na ipinagpalit ni Huang Feng, natural na walang sasabihin ang unang prinsipe. Masyadong kaunti ang alam niya tungkol sa labas ng mundo. Kung kakaunti ang pagsasalita niya, mababawasan nito ang panganib na malantad siya. Sa sandaling ito, ang ikalawang prinsipe ay nagdiriwang sa sarili niyang palasyo. Matapos patayin ng Beting na iyon ang unang prinsipe, hindi na siya makapaghintay na. Ipaalam sa pangalawang prinsipe. Pagkatapos noon, hinanap niya ang emperador. Sa makatuwid, alam na ng ikalawang prinsipe na ang unang prinsipe ay nalasan hanggang sa mamatay ng isang taong nasuhulan niya. Ngayon, walang pumipigil sa kanya na umakyat sa posisyong iyon. Natural, maganda ang mood niya. Ngayon, hanggat namatay ang matandang umutot na iyon, makakaakyat na ako sa posisyong iyon. Sa oras na iyon, ako ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa bansang ito. Gusto kong makita kung anong klaseng mukha ng mga ministrong iyon na hindi nagbigay ng mukha sa akin noon pagdating ng panahon. Haha, pagmamalaki ng pangalawang prinsipe. Pinagpapantasyahan na niya ang lahat ng uri ng mga bagay pagkatapos niyang maging emperador. Sa bagay, matagal na niyang tinitignan ang posisyong iyon. Kung tutuusin, marami na siyang tiniis. Ngayong nasa harapan na niya ang tagumpay, natural na hindi niya maiwasang matuwa. At hindi niya hahayaan ang mga opisyal na sumuporta sa unang prinsipe ng ganoon kadali. Gusto niyang gamitin ang sarili niyang mga pinagkakatiwalaan para palitan ang mga taong iyon. Sa oras na iyon, wala nang kumikalaban sa kanya. Pagkatapos nito, ganap na niyang kontrolin ang bansang ito. Sa pagkakataong ito, kung matalo niya ang Fengzhou Country, ang kanilang Yuanfeng Country ay maaaring maghatid ng ginintoang pagkakataon para sa pag-unlad. Naniniwala siya na sa ilalim ng kanyang matalinong pamumuno, ang Yuanfeng Country ang magiging pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass. Pagkatapos nito, sasakupin niya ang dinastiyang Luo. Siya ay bababa sa kasaysayan magpakailanman. Habang iniisip ng ikalawang prinsipe ang kanyang magandang kinabukasan, dumating ang eunuko na nasa ilalim ng utos ng emperador at ipinarating ang utos ng emperador. Tungkol dito, walang pinaghihinalaan ang pangalawang prinsipe. Sa halip, pakiramdam niya ay normal ang lahat. Namatay na ang kanyang kapatid, at naniniwala siyang dapat natanggap na ng matandang bastard ang balita. Siguradong nagdadalamati siya sa palasyo ng namatay niyang kapatid. Sa oras na ito, hindi kakaiba para sa kanya na ipatawag ang iba pang mga prinsipe. Kung tutuusin,
malaking bagay ang pagkamatay ng isang prinsipe. Inayos ng pangalawang prinsipe ang kanyang damit. Mula sa sandaling ito, siya ang crown prince ng Yuanfeng country. Marahil, ang matandang iyon ay magpahayag na siya ang crown prince sa harap ng kanyang royal brother. Nakahanda na ang ikalawang prinsipe na tanggapin ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Pangunahan ang daan, sabi ng ikalawang prinsipe sa malalim na boses. Bagamat sinadya niyang magpanggap na napaka-mature at steady, hindi maitago ang saya sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kanina lang nasa palasyo ng unang prinsipe ang Beiteng kaya alam niya ang nangyari. Alam din niyang kinulit ng ikalawang prinsipe ang unang prinsipe at gusto siyang patayin. Sa kanyang palagay, ang ikalawang prinsipe ay malapit nang humarap sa isang malaking sakuna, ngunit hindi niya inaasahan na ang pangalawang prinsipe ay magiging kalmado at kahit medyo masaya. Hindi niya maintindihan. Akala niya ba nagtagumpay siya? Ang Beiteng na iyon ay isang ordinaryong Beiteng lamang. Hindi man niya maintindihan ay hindi siya naglakas loob na magtanong ng diretsyo. Kahit na ang ikalawang prinsipe ay malapit nang humarap sa isang malaking sakuna, ito ay hindi isang bagay na maaaring itanong ng isang ordinaryong eunuch na tulad niya. Nandito lang siya para magpasa ng mensahe. Sinundan ng ikalawang prinsipe ang Beiteng patungo sa palasyo ng unang prinsipe, puno ng pag-asa. Sa kanyang puso, iniisip niya kung gaano siya dapat malungkot nang malaman niyang namatay na ang kanyang kapatid. Hindi siya maaaring maging masyadong malungkot, ngunit hindi siya maaaring maging walang malasakit. Ito ay pagsubok pa rin sa kanyang husay sa pag-arte. Pagpasok niya sa palasyo, nakita nga niya ang kanyang maharlikang ama at ang mga ministro. Oo, patay na ang unang prinsipe, kaya nandito silang lahat. Ito ay normal. Gayunpaman, nang makita niya ang unang prinsipe na nakatayo sa tabi ng kanyang imperial na ama at nakatingin sa kanya ng walang ekspresyon ang mukha, ang pangalawang prinsipe ay ganap na natigilan. Hindi ba patay na ang imperial brother niya? Paano siya nabuhay muli? Hindi kaya nagsinungaling sa kanya ang eunuch? Paano siya naging matapang? Hindi ba siya natatakot na patayin siya? Ang hindi nakahanda na ikalawang prinsipe ay walang kamalay-malay na itinuro ang unang prinsipe nang makita niyang buhay pa ito at maayos. Sabi niya, "Kamusta ka pa? Hindi ka ba namatay? Tao ka ba o multo?" "Panipi, mahal kong kapatid, ano sa tingin mo?" Nang makita ng puti na unang prinsipe ang ikalawang prinsipe, nagkunwari itong galit. Kung tutuusin, magiging abnormal ito kung wala siyang ginawa noong pinapatay siya. "Nahihiya ka bang makitang buhay pa ako?" Hindi matanggap. "Panipi." Sa pagkakataong ito, nag-react din ang ikalawang prinsipe. Kahit anong mangyari, halatang hindi patay ang unang prinsipe. Hindi niya kayang ibigay ang sarili sa oras na ito. Kaya, ang ikalawang prinsipe ay pumisil ng isang pangit na ngiti at sinabing, "Paano yun? Kuya, ayos ka lang. Hindi ako magiging mas masaya. Paano ako madidismaya?" Gayunpaman, napagtanto niya na nang siya ay nagsasalita, ang kanyang kapatid na lalaki, ang royal father, at ang mga ministro ay lahat ay malamig na nakatingin sa kanya. Hindi sila nagbago dahil sa paliwanag niya. "Ano bang nangyayari sa inyong lahat?" Pinigil ng kanyang kamahalan ang kalituhan sa kanyang puso at nagtanong. Ilang beses na niyang isinumpa ang incompetent eunuch na iyon sa kanyang puso. Nanumpa siya na kapag umalis siya sa lugar na ito, gagawin niya ang Beiteng na iyon na mas masahol pa sa kamatayan. Ipapaalam niya sa eunuch na iyon na hindi siya maaaring dein ng kahit na sino. Lumuhod, bigla siyang sinigawan ng kanyang kamahalan. "Maharlikang ama, ano ka?" tanong ng ikalawang prinsipe. Lumuhod, muling sigaw ng kanyang kamahalan. Nang makita ito ng ikalawang prinsipe, lumuhod na lamang siya ng walang gana. Gayunpaman, nagkunwari pa rin siyang nalilito habang nakatingin sa ama. Hindi kaya siya ang pinagtaksilan ng Beiteng? Kung hindi, bakit magagalit ang kanyang royal father? Pero bakit naging tanga ang eunuch? Hindi ba niya alam na mas mabilis lang siyang mamatay nito? Lagi kong iniisip na isa kang mabuting anak. Kahit na medyo paranoid ka, mabuti ka pa ring bata. Gayunpaman, ang ginawa mo ngayon ay talagang ikinadismaya ko, sabi ng emperor, na parang inaasahan niyang mas mabuti mula sa kanya. "Maharlikang ama, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan," sabi ng pangalawang prinsipe. "Hindi mo maintindihan. Hindi mo alam kung anong ginawa mo." Sinabi ng kanyang kamahalan, "Napakaranggal ng posisyon na iyon,
ngunit hindi mo maaaring baliwalain ang iyong kapatiran at suhulan ang isang betong upang patayin ang iyong sariling kapatid para sa posisyon na iyon. Paano mo magagawa ang gayong kabagsikan? Royal Father, inosente ako. Wala akong ginawa, sigaw ng ikalawang prinsipe. Sa oras na ito, sigurado siya na talagang pinagtaksilan siya ng betang. Kabanata 2559. Ang ikalawang prinsipe ay pinagalitan na ang eunuko ng ilang daang beses sa kanyang puso. Talagang hindi niya inaasahan na talagang maglalakas loob ang eunuko na ilantad siya. Pagod na ba siya sa buhay? Gayunpaman, gaano man siya kagalit ngayon, wala itong silbi. Malinaw na alam ng kanyang Emperor Father at ng iba pang opisyal ang tungkol sa bagay na ito. Sa katunayan, hindi malaking bagay na malaman ang tungkol sa bagay na ito. Hindi naisip ng ikalawang prinsipe na itago ang bagay na ito sa mahabang panahon. Alam niyang hindi tanga ang iba. Kung namatay ang unang prinsipe, siya ang tatayo para makakuha ng higit. Kaya naman, kapag namatay ang unang prinsipe, siya na ang magiging pinakamahinalang tao. Siguradong maghahinalas sa kanya ang iba. Hanggat nag-iimbestiga sila ng mabuti, malalaman nilang siya ang may pukana ng bagay na ito. Kaya naman, walang pakialam ang ikalawang prinsipe na malantad siya sa simula. Ang hindi niya matanggap ay nalantad siya at buhay pa ang unang prinsipe. Ito ay napakahirap para sa kanya na tanggapin. Kung namatay ang unang prinsipe, kahit pinaghihinalaan siya ng iba, matatanggap lamang nila ang katotohanan ito. Ito ay dahil sa bansa ng Yuan Feng, tanging ang pangalawang prinsipe at unang prinsipe ang malamang at kwalipikadong magmana ng trono. Para sa iba pang mga prinsipe, sila ay masyadong bata o walang kakayahan. Imposibleng umakyat sila sa trono. Kaya naman, pinag-isipang mabuti ng ikalawang prinsipe ang bagay na ito. Hanggat namatay ang unang prinsipe, kahit na nalantad siya, hindi ito makakaapekto sa huling resulta. Bukod dito, siya ay nagkaroon ng tulong ni Chen Yuanguo. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. O masasabing masyadong inutil ang betang. Ang unang prinsipe ay hindi pinatay, at sa ilalim ng gayong mga pangyayari, siya ay nalantad. Ito na ang pinakamasamang resulta. Emperor Father, inosente ako. Wala talaga akong alam. Sigaw ng ikalawang prinsipe. Gayunpaman, anuman ang katotohanan, sa oras na ito, halatang hindi niya aaminin na siya ang mamamatay tao. Sa ilalim ng mga pangyayari na ang kanyang Emperor Brother ay hindi patay, hindi siya nang ahas na garantiya na ang kanyang Emperor Father ay walang gagawin sa kanya. May nagsasadya siguro sa akin. Dapat ganito, sigaw ng ikalawang prinsipe, Baniframe mo, hindi mo ba alam ang ginawa mo? Galit na sabi ng kanyang kamahalan. Ang pinakaayaw niyang makita ay ang kanyang mga anak na lalaki na lumalaban hanggang kamatayan para sa posisyon na iyon. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng isang malakas na sampal sa mukha. Hindi pa siya namatay, pero nag-aaway na ang kanyang mga anak. Ngayon, nagkaroon ng sitwasyon kung saan gusto nilang magpatayan. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap, at ito rin ang higit na ikinagalit niya. Pare, hindi ko po talaga alam. I've been staying in the palace all this time. Wala akong alam. Tumanggi ang ikalawang prinsipe na aminin ito anuman ang mangyari. Kung ang taong nakaluhod sa harap niya ay isang karaniwang tao, hindi tatutol ang emperor na gumamit ng ilang mahihirap na paraan para parusahan siya. Gayunpaman, ang taong nakaluhod ngayon ay ang kanyang anak kung tutuusin. Ang isang bata na naging layaw mula pa sa pagkabata, kung siya ay hahagupitin ng 12-12 beses, maaari siyang mamatay sa ilalim ng tungkod bago siya makapagsalita ng anuman. Kalimutan mo na, baka umalis ka. May kinalaman man sa iyo ang bagay na ito o wala, bawal kang magkaroon ng ganoong pag-iisip sa hinaharap. At saka, manatili ka sa iyong palasyo sa panahong ito. Bawal kang pumunta kahit saan. Walang ekspresyon na tiningnan ng kanyang kamahalan ang kanyang pangalawang anak. At saka, I've officially appointed the eldest prince as the crown prince. After I die, he'll inherit the throne. Ano? Gulat na napatingin ang ikalawang prinsipe sa kanyang ama. Hindi niya inaasahan na opisyal na itatalaga ng kanyang ama ang panganay na prinsipe bilang crown prince sa oras na ito. Malinaw, ito ay ginawa para sa kanya upang sabihin sa kanya na huwag magkaroon ng anumang hindi tamang pag-iisip. Ang trono ay nakumpirma na para sa panganay na prinsipe, at dapat niyang malaman ang kanyang lugar sa hinaharap.
Kapag ang naturang utos ay opisyal na inihayag sa presensya ng pinakamatandang prinsipe, ang pangalawang prinsipe, at marami pang ibang opisyal, nangangahulugan nito na hindi na mababago ang desisyong ito. Matatanggap pa rin ng ikalawang prinsipe ang pagiging grounded. Kung tutuusin, maraming bagay na hindi niya kailangang gawin ng personal. May iba pang kayang gawin ito para sa kanya. Kailangan lang niyang magbigay ng utos. Sa makatuwid, kahit na siya ay na-grounded, ito ay pansamantalang pagkawalan ng kalayaan. Hindi ito makakaapekto sa kanyang mga plano para sa iba pang mga bagay. Gayunpaman, hindi niya matanggap ang utos ng kanyang ama na italaga ang panganay na prinsipe bilang crown prince. Bagamat maraming tao ang nag-aakalang ang panganay na prinsipe ang susunod na kahalili ng trono, siya pa rin ang panganay na prinsipe at hindi ang prinsipe ng korona. Kaya naman, nagkaroon pa ng pagkakataon ng ibang mga prinsipe, lalo na ang ikalawang prinsipe. Kaya niyang gumalaw-galaw at makatali sa ilang opisyal. Gayunpaman, ang unang prinsipe ay opisyal na nakoronahan bilang crown prince. Higit pa rito, personal na sinabi ng kanyang ama na ang unang prinsipe ang magmamana ng trono pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ito ay katumbas ng isang posthumous edict. Nangangahulugan din ito na tuluyan na niyang nawala ang posibilidad na magmana ng trono sa pamamagitan ng tamang mga daanan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, wala siyang paraan upang makatali sa sinumang opisyal. Kung tutuusin, hindi naman tanga ang iba. Sino ang susuporta sa kanya kung alam nilang hindi niya kayang magmana ng trono? Mabuhay ka, kamahalan! Agad namang lumuhad ang mga naruroon na opisyal at magalang na nagsalita. Hindi na nagulat ang mga opisyal sa utos ng kanyang kamahalan. Kung tutuusin, hindi naman lihim na gusto ng emperor na ang eldest prince ang magmana ng trono. Pinili ng kanyang kamahalan ang sandaling ito upang opisyal na italaga ang unang prinsipe bilang crown prince. Higit pa rito, malinaw niyang sinabi na ang unang prinsipe ang susunod na emperador. Halatang apektado siya sa nangyari ngayon. Ayaw na niyang bigyan pa ng mga ilusyon ng iba pang mga prinsipe, kabilang ang ikalawang prinsipe. Kung ang ibang mga prinsipe ay may anumang hindi makatutuhanang pag-iisip, maaari silang gumawa ng isang bagay na labis, tulad ng nangyari ngayon. Sa makatuwid, ang desisyon ng kanyang kamahalan ay ganap na putulin ang mga ideya ng ibang mga prinsipe. Sa ganitong paraan, hindi mangyayari ang mga fratricidal na bagay. Hindi mo magagawa ito. Biglang sumigaw ang ikalawang prinsipe na hindi matanggap ang katotohanan ito. Kumunot ang noo ng kanyang kamahalan at sinabing, kailangan ko ba ang iyong pahintulot upang makagawa ng anumang desisyon? Hindi pa ako patay. Ako pa rin ang emperador ng bansang ito. Panipi, kamahalan, huminahon ka, sabi ng mga opisyal. Malinaw, ang kanyang kamahalan ay nagalit sa saloobin ng ikalawang prinsipe. Siya pa rin ang emperador ng bansang ito. Ang kanyang mga salita ay may bigat. Kahit na anak niya ang pangalawang prinsipe, wala siyang karapatan o karapatang tanungin ang desisyon niya. Gayunpaman, ang ikalawang prinsipe, na nawalan ng malay dahil sa pagkabigla sa katotohanan, ay hindi natakot at hindi piniling umatras. Kabanata 2560. Hindi mo magagawa iyon, sabi ulit ng ikalawang prinsipe. Kung ikukumpara sa nakakalokong ekspresyon niya kanina, mas kalmado ang ekspresyon ng mukha niya ngayon. Gayunpaman, mayroong isang pakiramdam ng pagkalayo at panlalamig sa kanyang ekspresyon. Ano, hindi ka nakikinig sa mga utos ko? Lalong nagalit ang emperor. Pinagalitan niya, gusto mo bang magrebelde? Panipi, rebelde. Ito ay isang malubhang krimen para sa sinuman. Sapat na ang mamatay ng 7 o 8 beses. Kahit na ang ikalawang prinsipe ay isang prinsipe, sa sandaling siya ay determinadong maging isang rebelde, kung gayon ang naghihintay sa kanya ay kamatayan lamang. Napalingon ang lahat sa pangalawang prinsipe. Lahat sila ay nag-aalala para sa ikalawang prinsipe. Kadalasan, ang paboritong prinsipe ng emperador ay ang unang prinsipe. Gayunpaman, ang ikalawang prinsipe ay medyo mayabang at mayabang. Hindi siya nagustuhan ng emperador. Ngayon, malapit na silang makipagdigma sa Wind Absolute Country. Nanalo man sila, hindi ibig sabihin na ganap na ligtas ang kanilang bansa. Umiral pa rin ang banta ni Chen Yuanguo. Sa makatuwid, sa oras na ito, kailangan nilang mapanatili ang katatagan. Kung magkakaroon ng kaguluhan sa bansa, tiyak na hindi bibitawan ng mga taga-ibang bansa ang pagkakataong ito.
Bagamat magkapanalig pa rin sila ngayon, lahat ng naruroon ay naniniwala na kapag nagkaroon ng pagkakataon, agad nilang huhuberan ang mapagkunwari na maskarang iyon. Sa makatuwid, sa oras na ito, tiyak na hindi papayag ang emperador na may ibang boses na lumitaw sa bansa. Ang katatagan ay ang pinakamahalaga, dahil itinalaga na nila ang unang prinsipe bilang crown prince at naghahanda na silang magmana ng trono, kung gayon ay tiyak na hindi nila hahayaang lumabas ang ikalawang prinsipe at magdulot ng gulo. Kung ang ikalawang prinsipe ay may iba pang ideya sa oras na ito, kung gayon ang naghihintay sa kanya ay maaaring hindi kasing simple ng pagiging grounded. Rebelde, bulong ng ikalawang prinsipe sa sarili. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos ay sinabi niya, I don't dare. Don't dare. Mayroon bang anumang bagay na hindi ka maglakas loob na gawin? Ang sabi ng emperador, anak ko rin kayo. Sana'y huwag kang gumawa ng katangahan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin na wala akong pakialam sa pamilya. Marahil dahil mayroon siyang premonition na siya ay hindi malayo sa kamatayan, ang emperador ay walang kahit kititing na pagdadalawang isip ngayon. Ayaw niyang mag-iwan ng gulo para sa kanyang mga inapo pagkatapos niyang mamatay. Sa makatuwid, aalisin niya ang lahat ng pagbabanta. Kahit na ang banta ay ang kanyang sariling anak, walang exception. Lalong ibinaba ng pangalawang prinsipe ang ulo. Gayunpaman, si Huang Feng na nagtatago sa isang tabi, ay nakikita pa rin ang manipis na ulap at hindi pagpayag sa kanyang mga mata. Ito ay malinaw na kahit na ang pangalawang prinsipe ay umamin ng pagkatalo sa salita, hindi niya talaga tinanggap ang katotohanan sa kanyang puso. Sana hindi ka magkamali, naisip ni Huang Feng sa kanyang sarili. Saglit na inaliw ng kanyang kamahalan ang pupi na unang prinsipe bago umalis kasama ang kanyang mga tao. Naunawaan niya na kahit maayos ang unang prinsipe, biktima pa rin siya ng isang assassination. Siguradong kinikilabutan siya. Sa makatuwid, kailangan ng pag-aliw sa kanya. Umalis din ang ikalawang prinsipe kasama ang emperador at marami sa mga ministro. Simula ngayon, grounded na siya hanggang sa maging stabilize ang sitwasyon. Gayunpaman, naramdaman ni Huang Feng na hindi tatanggapin ng ikalawang prinsipe ang pagiging grounded ng ganoon kadali. Kaya naman, hiniling niya sa pupi na unang prinsipe na maging pamilyar sa mga nakapaligid na eunuko at katulong ng palasyo. Gusto niyang malaman pa ang tungkol sa totoong unang prinsipe mula sa kanila. Samantala, lihim na sinundan ni Huang Feng ang ikalawang prinsipe sa kanyang tirahan. Naramdaman pa rin ni Huang Feng na hindi ganoon kadaling tanggapin ng ikalawang prinsipe ang realidad. Dapat may plano siya, at dapat nasa malapit na hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang matandang emperador ay maaaring mamatay anumang oras. Kapag namatay na ang matandang emperador, ang unang prinsipe, na nakumpirma bilang crown prince, ay magiging bagong emperador. Pagkatapos, ang ikalawang prinsipe ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Sa makatuwid, kung nais ng ikalawang prinsipe na gumawa ng isang hakbang, ito ay dapat sa malapit na hinaharap. Upang maiwasan ang anumang aksidente, natural na kailangang sumunod ni Huang Feng. Magwala ka, yung matandang bastard, panipi. Pagkabalik ng ikalawang prinsipe sa kanyang tirahan, naging magulo ang kanyang ekspresyon. Binasag niya ang mga gamit sa kwarto niya. Mabangis at nakakatakot ang ekspresyon niya. Hindi nagbibiro ang kanyang kamahalan. Pagpasok ng ikalawang prinsipe sa kanyang silid, mayroon ng mga sundalong nagbabantay sa labas ng kanyang bakuran. Malinaw, talagang gusto niyang higpitan ang kalayaan ng ikalawang prinsipe at pigilan siya sa paglipat-lipat ayon sa gusto niya. Ito ay upang matiyak na ang unang prinsipe ay matagumpay na makakaakyat sa trono. Halos mabaliw ang pangalawang prinsipe dahil sa sitwasyon ng pag-iiwan at pagmamaliit. Pagkatapos maglabas ng hangin sa kanyang silid, dahan-dahang kumalma ang ikalawang prinsipe. Tulad ng naisip ni Huang Feng, kung gusto pa niyang umakyat sa trono, kailangan niyang kumilos ngayon. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Walang gaanong oras na natitira. Obviously, ayaw niyang sumuko. Sa makatuwid, natural na hindi siya maaaring mag-aksaya ng kanyang oras sa gayong walang kwentang pagbubuhos. Mga lalaki, imbitahan ang sugo ni Chen Yu ang uo dito. Utos ng ikalawang prinsipe. Oo, kaagad, isang eunuko ang nakatanggap ng utos at umalis. Bagamat na-grounded ng emperor ang ikalawang prinsipe, hindi lang niya ito pinayagan na umalis sa looban.
Hindi ibig sabihin na hindi niya pinayagang may makakita sa kanya. Sa makatuwid, ang mga bantay sa labas ng patio ay hindi pipigilan ng sinuman na makita ang pangalawang prinsipe. Bukod dito, hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng sugo. Akala nila isa lang siyang ordinaryong tao. Mahal na ama, dahil hindi mo ipinapasa sa akin ang trono, kung gayon ako mismo ang aagaw nito. Sabi ng ikalawang prinsipe na may malungkot na mukha. Obviously, nagpasya siyang magrebelde. Matapos malaman na siya ay inabandona, alam niyang hindi siya makakaakyat sa trono nang hindi gumagamit ng mga espesyal na paraan. Matagal na niyang pinaghirapan ang posisyong iyon. Paano niya nagagawang isuko ito ng ganun-ganun lang? Sa makatuwid, kahit na kailangan niyang makipagsapalaran, kailangan niyang subukan ito. Bukod dito, si Chen Yuanguo ay mas makapangyarihan kaysa Yuan Feng country. Hindi inakala ng ikalawang prinsipe na makakayanan ng hukbo ng kanyang bansa ang pag-atake ng hukbo ni Chen Yuanguo. Sa makatuwid, ang ikalawang prinsipe ay lubos na nagtitiwala sa paparating na paghihimagsik. Napakabilis, dinala ang sugo ni Chen Yuanguo. Gaya ng inaasahan ng ikalawang prinsipe, hindi napigilan ng mga gwardya ang pagpasok ng sugo. Matagumpay na nakilala ng ikalawang prinsipe ang sugo. Mr. Envoy, nagkaroon ng aksidente. I'm afraid we have to change the things we had agreed on before. Nang makita ng ikalawang prinsipe ang sugo ni Chen Yuanguo, dumiretso siya sa punto. Wala siya sa mood makipaglaro sa kabilang partido. Oh, anong nangyari? Malinaw na hindi alam ng sugo ni Chen Yuanguo kung ano ang nangyari dati. Parang ganito, walang itinago ang ikalawang prinsipe sa kabilang partido. Sinabi niya sa kanya ang nangyari sa palasyo ng unang prinsipe.